akong pawis. Nakatapos ko lang prituhin yung ating baboy. So, kayo ba talaga nabibitin sa gravy ng Jollibee? So, tuturuan ko kayo paano gumawa ng medyo close. Pero sabi naman mga akin, para talagang gravy ng Jollibee. Gravy ng Jollibee. Gravy ng Jollibee. So, yun nga, natanggal pa yung eyelashes ko sa dahil namatay yung mata ko pagkagad. Natanggal. O, sige, simulan na natin. Ito sa pinagprituhan ng ating baboy na may ating chicken breadings, binabaran ng patis at ng kalamansi. So, ito lalagyan natin ito mamaya ng tubig. Okay? Tantiometer lang tayo. So, for now, ililipat muna natin bawa. Aalisin natin itong mantika. So, ayan, natanggalan natin yung mantika. Yan yung natira, yung mga pinagmumuha ng ating dito. So, ito nalagyan na rin natin siya ng tubig. So, tantiometer lang tayo. Lagyan natin yung tubig, yung ating chicken breading. Okay? Kunti lang yung nilagay natin para lang masinok yung mga mumumu nitong ating butter. Yan, okay na. So, pag nalagay na natin dito sa ating pan, sa pinakamataas na heat, huwag po natin siyang pigilang paluin. Kasi mamumuo po siya sa ilalim. So, para lang tayo gumagawa ng ubi halaya. So, halo-halo lang tayo hanggang medyo maluto na yung ating breading mix. Yung ating ready flavored chicken breading. Yan. Iba kasi yung flavor talaga na itong merte kaysa sa mga ibang brand na nagamit ko. So, ito. Pakuloy na natin hanggang sa maluto. Okay? Gigit ato ng ating mo girl. Pawis na ako. Oh my gosh. Tanggal ko yung lashes ko. Yan. Pag ganyan kumukulo na siya, diba, kumakapal siya. Sumalapot na. Okay? Sige pa. Tayin pa natin siyang kumulo na. Lagyan pa natin siya ng konting tubig kasi masyado siyang malapot. Konting tubig lang. Tapos, hintay lang natin siya ulit. Tumulog. Tapos, hintay lang sabi ko sa inyo. Pakuluin na natin hanggang sa lapot na siya ng very light. Very light na dapat yung soba. Okay na siya. Ganito na yung kanyang consistency. Pag ganito na yung consistency niya, medyo babaan na natin yung ating heat. Babaan lang natin. Tapos, ang ating panimpla dito ay tantiometer lang din. Ang gagamitin natin dito ay oyster sauce, toyo, tsaka asukal. Mamaya, papakita sa inyo kung ano yung special ingredient ko. Hihi. Ngayon, lalagyan natin siya ng toyo. As in, konti lang. Yan, konting-konti lang ng ating toyo. Lalagyan din natin siya ng masitas, oyster sauce. Yan, mga ganyan pa dami. Tingnan mo na yun. Tansya lang tayo. Bulikan lang. Yan, ganyan dapat ang kulay. Tansya lang. Bulikan lang tayo. Na-excite siya sa paghahal. Okay. Halin na hanggang sa magkakaw. Natin siya ng asin. Hindi natin siya dadagdagan ng chicken powder, yung chicken breading, asin na lang yung panimpla natin. Okay na yung color niya para sa toyo tsaka sa oyster sauce, kaya asin na lang yung dinagdag natin. Tapos natin lagyan ng asin, dadagdagan naman natin siya ng ating asukal tsaka haluin natin. Okay? Pag nakaabot na sa video na to, comment mo naman kung saan ka para mabati naman kita, no? So halu-haluin lang natin siya sa medium high heat. Kulihan lang to. So ang pinaka-secret ingredient ko talaga dito, maliban dito sa lahat ng mga panimpla na nilagay natin, is ang ating bota. Mamaya lagyan natin yan ng bota. Kaya ito na yung exciting part. Ganyan kadami lang na butter ang lalagay natin sa ating gravy. Haluin lang natin hanggang sa matunaw and mag-combine ang lahat ng ingredients ng ating gravy. Yan, natunaw na yung ating butter, nakalo na natin ng maigi, so tikiman time na. If you can see, grabe lala ng ating pawis. Worth it naman. So tikiman time na tayo ng ating gravy. Ang dami tumikim mo. Bawas natin. Para sa akin talaga, parang malapit talaga. Try nyo. Comment nyo down below kung nahuli nyo rin yung lasa ng gravy ng Jollibee. Okay?